Yo, what's up mga tol? Ako nga pala si JM Lopez at ang pag-uusapan natin ngayon ay ang mga solidong balik ng mga battle MC pagkatapos ng kanilang masaklap na pagkatalo. Kumbaga ito yung bawi o redemption battle nila pagkatapos nilang mabigo at pwede nating sabihin na nagdulot ito ng malaking impact sa kanilang battle MC resume. Pero bago natin simulan, isang mabilisang pasasalamat muna sa Pubo Manila para sa walang sawang pagsuporta. At syempre, i-like mo na rin yung video na to at iniimbitahan kita na mag-follow at subscribe sa ating Facebook page at YouTube channel. Una sa ating listahan, ang battle ni Sinyo kontra kay Shernan. After matalo ni Sinyo sa makasaysayang laban nila ni Apex ay nag-comeback battle ito at kontra yan sa isa sa pinakamatinik na komedyante sa liga na si Tito Shernan. Kapansin-pansin ang malaking improvement ni Sinyo sa battle na to mula sa tugmaan, sa solidong anggulo hanggang sa bigat ng bara. At syempre hindi mawawala dyan yung mga pamatay niyang jokes. Tapos nakadagdag kulay pa sa battle na to yung intensyon niyang makabawi mula sa pagkakatalo nila ni Tipsy Dick na Shernan at MZite sa 2x2 finals. Sa madaling salita, double redemption yung ginawa niya dito. Yung hinihintay ng mga tao na pagbangon niya mula sa pagkatalo niya kay Apex. At pati na rin yung paghihiganti niya sa pagkatalo nila sa 2x2 finals sa kamay ng Team SM. Aminado naman, bunga ng aming kapabayaan, sibak kami nung DPD. Di ko kinakailayan. Mas masakit ang ganti kung di mo nalalaman. Kaya pinlano namin to ng dahan-dahan. Tipsy dun sa site, Sinyo naman kay Shernan. Parang Chito Francis Glock kaysa isa kayong magbabagsakan. Sunod, ang battle ni EJ Power kontra kay Shei. Nabigo si EJ Power na makuha yung kampyonato sa 2024 isa buhay dahil natalo ito kontra IGL sa semifinals ng torneo. At tila na baliwala yung signature enderlines ni EJ na panoorin siya magkampiyon sa unang beses na pagsalang. At panoorin mo kung magkampiyon sa unang beses na pagsalang! At bilang bawi sa mga tagahanga na nakasubaybay sa kanyang isabuhay run, ay muli itong bumatel sa kaparehong taon. And guess what? Tinalo lang naman niya ang pinakaunang 2x2 at isabuhay champion na si Shei. At hindi natin may tatanggi na isang magandang highlight yon sa kanyang battle MC resume. Kaya kahit hindi man niya nakuha ang titulo bilang isabuhay champ, ay naging maganda pa rin ang takbo ng karera niya sa kabuuan ng 2024. At dahil di ako nagkampiyon sa unang beses na pagsalang, tung 2x2 at isabuhay champ na lang ang aking tatapak-tapakan! Ikaw na 2x2 at isabuhay champ, if you say so, pero pag tinalo kita ngayon, magsama kayo ni MZite sa loob ng resume ko. Pasok din dito ang isabuhay run ng nag-iisang hari ng tugma na si Looney. Bago siya sumalang sa 2016 isabuhay tournament ay lumaban muna ito kontra kay Shei. Kung one-on-one battle ang usapan, Looney katapat si Shei, kung titignang maigi ay lalabas na liyamado talaga si Looney sa laban. At mapapapray for Shei ka na lang talaga sa social media. Pero yun nga, iba nga naging takbo ng laro at si Shei ang nag-uwi ng panalo at nadungisan ng unang talo si Looney sa 1v1 battle. At sa pagbabalik entablado ng hari ng tugma sa sumunod na taon ay muli na namang nakataya ang pangalan niya para sa titulo ng isabuhay. At dito ay hindi na niya pinalagpas pa ang pagkakataon at dinumina ang buong isabuhay tournament. At pinatunayan din niya ang isa sa mga lyrics niya sa kanta na matalo man ngayon ay babawi ng mas malakas ng triple kesa sa kahapon. Matalo man ngayon, bukas ang pwersa ko'y babangon. Pangako mas malakas pa ng triple kesa sa kahapon. Nakalista rin dito ang isa sa pinakamalupit na battle ni J-Block at kontra yan kay Pistolero. Tinanghal na 2021 isabuhay champion si J-Block pero marami pa rin ang nagdududa sa kung ano pa ba ang kaya niyang gawin kapag mas bigating MC na ang katapat niya. At nung napagitnaan na nga ng versus ang pangalan ng dalawang kampiyon na si Pistolero at J-Block ay marami ang nagsasabi na easy win to para kay Pistol. Dahil kung pagbabasihan ng mga nagdaang battle nila ay marami ang sasang-ayon na kayang dominahin ni Pistol ang laro. At maski nga si Pistolero ay kumpiyansa na may uuwi niya ang panalo. Si J-Block pag nakikita mo kasi parang basic parang medyo basic kasi. Pero tingin ko naman di mananalo sa akin si J-Block kahit pukin ang ina naman pare, Pistol here, ano ba, gago? Pero kabaligtaran nga nito ang nangyari dahil sa tig-tatlong ikot nila ay nanggulat ang tinaguri ang Dark Horse ng liga. At binura ni J-Block ang mga sabi-sabi na pangkaraniwang battle MC lang siya at pinatunayan na kaya niya maipagsabayan kahit sino pa ang itapat sa kanya. Pare, wait. Sa next battle ha, wag na puro hate. Alam ko lang naman bakit sa may mga sariling estilo galit kami. Kasi ang tagal mo na dito, wala ka man lang na-establish na sarili na estilo na ikaw mismo nag-originate. Kaya para man lang sa mga matalinong nakagets, mission cleared. Nag-backfire estilo mo, tol. Pew, pew. Pistol here.
Isa si Smagla sa pinakabalagbag bumatil sa flip top. Pinakaunang kampiyon sa 2x2 tournament at sa unang 4 na laban nito sa 1-on-1 ay lahat ng yon ay naipanalo niya. Pero kahit nga gaano kasolido si Smaglas ay inabot pa rin ito ng pagkatalo at ang malupit doon ay magkasunod pa yon. Yung una ay sa kamay ni Apok at ang mas masakit sa first round ng Isabuhay tournament kontra naman kay MZite. Kaya bilang bawi ni Smaglas ay pinalagan niya ang isa sa mga nag-call out sa kanya noon na si Rapido. Tawagin mo na ikaw itong sumpa, Smaglas, susunod ka na! Ratratan malala ang nangyari pero bukod pa doon, napaka-DN ng mga naging punto ni Smaglas. Isa to sa pinakamalakas na battle niya at talagang comeback is real. Kas natapa ka sa isang alamata, mula na pamaga, sige sumunod ka. Sa daming hatatin, nagulat na lahat, parang kumikidlat na kumukulog pa. Kaya ingat sa pagkain kapag tumugon na. Kung na mabigat, baka lumukod ka. Ibaki mo sa lahat kapag pumutok na. Dilan to ratatatat, bugubugubumpa! Isa rin sa natripan kong redemption battle ay yung performance ni Shernan sa naging laban niya kay Sixth Street. Bago maikasa yung battle na to ay lumaban si Shernan sa battle na may topic at kontra yan kay Mastapit. Marami ang bumatiko sa pagtatanghal nila at sinasabi na boring nga raw ang nangyari. Well, hindi naman natin masisisi yung mga nagsabi niyan dahil siguro ay nasanay sila na palagi silang pinapasaya ni Tito Shernan at Mastapit. Pero mabalik nga tayo sa laban ng Shernan at Sixth Street. Sa muling pagsampa ng entablado ni Shernan, katapat ang 2019 Isabuhay Champion, dito ay nagpasiklab ang isang OG Shernan. Walang topic na pinag-usapan, dikdikan na laban at talagang naipagsabayan si Shernan sa baluarte ng tinaguriang tirador ng Timog. Hindi man niya naiuwi ang panalo sa laban na to ay bumalik naman sa kanya ang respeto ng mga taga-subaybay. At tila tapik din to sa mga tagahanga ng rap battle na kahit gumagawa man siya ng mga entertaining battle ay mananatiling nandirito ang bangis ng isang Shernan. Mali ka ng sinipat! Magugulat ka sa sulat ko, all three. You can't change the game kahit magsuot ka ng Oakley. Hindi ito yung Shernan na inaasahan mo. Ang kaharap mo yung OG. Kasalanan ni GL to, kakatawag niya ng all gods, pinalabas na si Loki! Marami ang nag-abang sa tapatang Shea at Sinyo dahil sa mga nagdaang battle nila ay kino-call out nila ang isa't isa. Kapag tinapat mo sa akin si Sak o si Sinyo, anong feeling nyo? Kinalawang na ako porket 4 years ako nahinto. Huwag kayong feeling mga bobo, di kinakalawang ang ginto. Pagiging 4-1 lang naman yung boto. Kung isa si Shea sa hurado. Peter Ocampo! At nang maganap na nga ang salpukan nila ay hindi nakaporma si Shea sa isang A-game na Sinyo na nakatungtong sa entablado. Maski nga si Shea ay aminado na bodybag siya sa battle na to. Pero imbis na panghinaan ay tila ba nagising ang dugong kampyon ni Shea. Dahil sa sunod na sampa niya sa entablado ay nakaline up na ang pangalan niya sa Isabuhay. Napakasulido ng bawi dito ni Shea dahil bukod sa pagkuha niya sa kampyonato ay nakuha rin niya ang respeto ng mga taga-subaybay ng rap battle at maski na rin ang mga kapwa niya battle MC. Napamigay ko yung pera, yung grand prize. Kasi gusto ko lang pa alam sa inyo na wala akong pake sa titulo. Wala akong pakialam sa pera. Gusto ko lang talaga respeto. Respeto lang talaga. So, noong 2021 ay muling sumubok si Apex na sungkitin ang titulo ng Isabuhay. Pero dahil nga sa pagkatalo niya sa semifinals ng torneo kontra kay Goryong Talas ay bigo siya na mapasakamay ito. At sa muling pagbangon ni Apex ay hinandugan tayo ng isang all-out performance kontra sa Joker ng Liga na si Sinyo. At sa pagtatapos ng makasaysayang battle na to ay si Apex ang nag-uwi ng panalo. History! History yung nagawa namin dalawa. Talagang si Sinyo iba. Joke lang, yung karir mo yung history na! Sunod ang pagkuha ni Batas sa magkasunod na Isabuhay title. Noong nag-uumpisa pa lang ang liga ay isa si Batas sa mga hindi matibag na battle MC noon. Nagkaroon ito ng malinis na kartadang 4-0 bago tuluyang madapa sa pangalan ni J-Skills. Pagkatapos ng pagkatalo na to ay nagpainit muna siya sa isang English conference battle sa Tectonics 2 event. At para patunayan na siya pa rin ang nag-iisang Batas at Panginoon ay dinumina niya ang Isabuhay at hindi lang isa kundi sa magkasunod na taon. Isa to sa mga record sa flip top na hanggang ngayon ay wala pa rin nakakapantay o nakakahigit. Champion ng Isabuhay Tournament 2, magingay para Batas! Back-to-back champion, magingay para Batas! Ito karugtong to ng Sinyo Tipsy D at Shernan MZite battle.
Wala naman dapat patunayan si Tipsy D dahil kahit nagpahinga ito sa rap battle, pagbalik naman niya sa eksena ay pangsalpukan pa rin. Pero dahil sa call out sa kanya ni Emzite at sa nangyaring duelo ni Sinyo at Shernan, ay para bang umayon ang tadhana para maikasa sa ahon 15 ang bakbakang Tipsy D at Emzite. At sa pagtatapos ng battle na to ay nakumpleto na ng Sinyo Tipsy D ang bawi nila sa Team SM. Kung ako yung nag-champion ng tryouts, isa buhay at 2x2, malamang, sementado na ang aking pangalan. At dahil meron akong title, malamang, isa ako sa legendary at palaging relevant anumang era lumaban. At dahil meron akong title, malamang, kasama ako sa most viewed at palaging nasa top 10 ng mga tao. Ngayon, alisan niyo ako ng title. O di ba ganun pa rin? Wala namang nagbago! At yun, hanggang dito na lang mga tol. Sana ay natripan nyo yung content natin ngayon. At muli, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta.